Okay, good afternoon or good day, everyone. Welcome to our entrepreneurship class. Today, I will be discussing with you the business plan and titi may sa nga output tayo for our or may sa nga output or activity tayo before we go into the business implementation. Okay? So, ano nga ba yung tinatawag nating business plan? So, the definition is it is a blueprint of individuals or organization or any groups who would like to engage to a business. Okay? So, yung mga may gustong magkaroon or aglako-lako, kadakasta, ito yung may isang iprepare danukwa. Sabi nga nila, di ba, failing to plan is parang nagpaplano ka na daw to fail. So sa business, ito yung ating business plan naman. So, ito yung mga purposes ng business plan natin. First is, ito ay magiging guide natin sa business policies natin. Okay, next is, it's also a guide for investment decisions. No, ano digitay kaya't munto nga gatang-gatangen for your business expand lukas pagalingan expand kanto etc. And mga capital in expenditures natin. And then next will be it's also a guide for the implementation of our business. Yeah. Before ka nga dive into the real world business is meron tayong plano or business plan para meron tayong guidelines in the implementation method. And then lastly, it will be for selling tool. Okay, bakit ma'am? Bakit mo sinabi na selling tool? Okay, minsan kasi yung mga businesses natin, kung gusto natin siyang mag-expand pa or lumaki ng lumaki, at kulang ka sa kapital, pwede mo siyang i-offer kadigitay investors natin. So, yung mga investors, aside from digitay pinagngawngaw mo kadakastan, okay, mabalin nga magited ka iti written tools natin wherein yung business plan iti ipabasam kanyada. And then, ngayon naman, we will be discussing yung mga parts of our business plans. First things first is, ang unang makikita nila sa ating mga business plans is yung tinatawag nating executive summary. Pag sinabi nating summary, eto di parang panakabuod na ng lahat na dapat nakikita natin sa business plan. So, ano nga bang executive summary? Sabi dito, it is a written account that gives an overview. Okay? Ang keyword natin sa executive summary natin ay overview. Okay? Okay? It gives an overview of the main points of the longer report of the business plans, etc. and etc. natin. Okay? And then, meron tayong mga examples of executive summaries. You can just visit this site, or kung may mga cellphones kayo ngayon dyan, you can scan this QR code. O, para meron tayong pahapyaw doon, deti no kwati, pingkitaan nyo dito executive summary. Okay? So, yan. Dito executive summaries niya. And then, balik tayo dito. Kayo na lang bahala mag-research more onto this. And then next will be the product or service description natin. So digidi dito ipa-output ko kanyayo aside from the company description, yeah. Meron din tayong tinatawag na product or service description kung ano yung i-offer natin sa target markets na natin or sa merkado, yeah. So sabi dito, in this segment, it tackles the characteristic and details of the proposed ideas or wherein dito natin dinedescribe no ada DJ ilako tay talaga kanya. Like for example, kung pagkain, ano DJ ingredient, saan nanggaling yung ingredient, proseso ng paggawa ng product, etc. etc. And kung sa mga services naman, anamit iti maibagam kadigitay tauhan mo nga agit iti service no kwa, etc. etc. Okay? Next is the industry analysis. So, sabi dito, it shows a situational presentation at least mga 3 to 5 years of a current data, trends, and latest update of the industry where the proposed business idea belongs to. Okay? So, parang eto, wag na natin siyang
or I mean, tatanggalin ko na lang doon sa inyong business plan ito. Since, pero at least alam nyo, no, pag-aramitin na kayo ito in the future, in your college, or balin kayo itong entrepreneur, o meron na kayong the background youth industry analysis. Okay? So, ito naman yung mga top industries in the Philippines. First, dito is yung agriculture natin. Next is the small businesses or yung tinatawag nating micro small businesses. Digiti ita Capitol Nukwa or dita Plaza, tawag natin doon mga MSMEs natin or small businesses. Mga stock exchange, okay? Mga retails natin, nakadikitay retails ni sari-sari store tayo, so retails tayo, mga food services, yung mga pagkatangan ti restaurant, fast food, catering businesses, mga ganyan, online shoppings, okay? Ni TikTok, ni Lazada, ni Shopee, etc. etc. Mga shipbuilding, and then mga electronic business. So, ito yung mga top industries natin sa Philippines. Okay? So, no kaya yun to pa ta medyo hindi kayo naliwanagan, mabalin kayo to pa research more no ano pwede kita industry nga pwede nating ilagay or pwede nating alamin. Yeah? And then next will be the market analysis. Okay, wherein sabi dito, it is the tool that will be used to analyze the target customer or buyer of the product of the business. Or ang tawag din natin minsan sa kanila is mga target market natin. Kung sino digijay itar-target tayo nga gumatang or pangilakwan digitay product tayo. No, kunyari, ang mga target market mo ba ay mga kabataan o pwedeng masa. Siyempre, pag makamasa data product nga or yung mga target market mo, supposed to be dapat affordable yung may nga top priorities natin dyan. Siyempre, yung mga kalidad pa din, etc. etc. So, dapat kailangan nating mag-market analysis method. Okay? And then marketing plan. Okay? Ito namang marketing plan, sabi dito, it is the blueprint that outlines the marketing and advertising effort of the business. Wherein yung marketing plan, madalas, medyo nakakaligtaan. Yeah? Minsan, pinagtutuunan ng pansin, pinagaramit talaga product, pinagilakot di product, pero yung pag-promote ng sariling produkto, medyo nakakaligtaan yon. So, ngayon, kaya't kung nga ibaga or kaya't kung isuro kanya yung if you will be creating your own businesses to, haan yung tuliplipatan iti ag marketing plan or magplano para ma-promote pa para mo syempre mad-adoy digiti ma-reach digiti businesses tayo nakuha. And then next is the production production or operational plan. Sabi naman dito, it lays down the specific of operating or running the business. Okay? And then next is the organizational plan. Amo yun no anat organizational planen. Dikiti tao-tao no ana dikiti sino head, sino dikiti staff, etc. etc. Okay? Para at least makita natin kung ano yung mga tao doon sa day-to-day operation of the business natin. And then naman, next naman is meron tayong financial plans wherein it shows the financial or funding requirement of the business. Okay? So, kailangan nating magplano. Haan nga, basta ada kwarta, larga kalata. Kailangan mo namang i-budget. Tapno, adaman mapastrekan ta business mo when no awan, ada pilaeng mabati nga, mabalin mo nga, pag-startan, fail tapos pag-expandan, nagiging successful naman. Okay? Haan nga tay tilada pangiwalwal da samta, kwarta mon. And then appendices. Ano naman yung mga appendices? These are the papers that needed to secure for the business or other papers related to the businesses natin. So, makita nyo yan, yung mga business establishment, no, kung ano, dagiti makita tayo nga mayor's permit, business permit, mga ganyan, dagiti ipigpigkat tayo yung business establishment nila. So, dagitay mabalintay mo secure. But, in our entrepreneurship class, hindi na natin kailangan gawin yung mga appendices natin kasi wala naman tayong isa-secure na business permit pilaing. Okay?
Or kung may mga recognitions naman yung business ninyo, mabalin pa nga ikabil tayo nga appendices dagijay nakuha. Okay? So I think that's the end of the topic business plan. If ever may mga katanungan kayo mga anak, please don't hesitate to approach me. Yeah, you can just message me in our group chat, or kung medyo sensitive yung yung tatanungin mo mabalin nakmet nga i-reach ijay messenger ko, yung personal messenger ko. Okay, that's all for today. Thank you and God bless.